Ako si Adolfo, ang minsang ipinagmalaki ng Atenas, ang binatang hinangaan sa talino, sa wika at sa kabaitan. Lahat sila'y nagsabi na ako raw ang pag-asa ng Albania. Ngunit dumating si Florante at mula noon, ang liwanag ko'y unti-unting natabunan ng kaniyang ningning. Sa bawat papuri kay Florante, may isang sugat na humihiwa sa puso ko. Siya na ang unang pinupuri ng mga guro. Siya na ang pinakatinitingala ng mga kabataan. Ang lahat ng gusto kong makamit, tila napasa kanya na agad. Doon nagsimulang umusbong ang halimaw sa aking dibdib. Isang halimaw na pinangalan ng inggit. Sa Atenas pa lamang, tinangka ko ng tapusin ang buhay ni Florante. Ngunit siya'y iniligtas ng tadhana at ako'y nabunyag sa kasamaan. Pinaalis ako, itinuring na kahiya-hiya. Mula noon, ang pangalan ko ay naging anino ng pagkabigo. Ngunit ang isang tulad kong matalino ay marunong maghintay. Nagbalik ako sa Albania na may ngiti sa labi, ngunit may apoy sa puso. Doon ko siya unang nakita, si Laura, ang prinsesang may tinig na kayang patahimikin ang kaguluhan ng loob at mga matang tila tumisikat sa dilim ng palasyo. Sa unang pagtanaw pa lamang, alam kong siya ang babaeng gusto kong makamit. Hindi lamang dahil siya ang anak ng hari, kundi dahil siya ang larawan ng lahat ng bagay na hindi ako kailanman nagkaroon. Ngunit muli, naroon si Florante. Sa kaniyang tabi nakikita ko si Laura na laging nakangiti. At sa bawat ngiting iyon, lalong naglalagablab ang aking inggit. Kaya naman, nang si Florante ay ipinadala sa digmaan, ipinakita ko ang aking husay sa hari. Dahan-dahan kong nakuha ang tiwala ng lahat hanggang sa maisagawa ko ang pinakamalupit kong balak. Ang pagpatay sa mismong Haring Linceo at kay Duque Briseo, ang ama ni Florante. Sa isang iglap, ako ang naging pinuno ng Albania. Ang korona'y nasa aking ulo at ang bayan ay nasa ilalim ng aking kamay. Ngunit ang kapangyarihan ay may halong takot. Bawat pag-utos ko'y may kasamang kaba. Sapagkat alam kong darating ang araw na si Florante babalik. Kaya't pinasya kong ipaaresto siya, iginapos sa kagubatan at iwan sa mga hayop upang mamatay ng walang laban. Akala ko'y tapos na ang lahat. Akala ko'y sa wakas, ako na ang maghahari sa puso ni Laura. Ngunit kahit anong pilit kong iparamdam ang pag-ibig ko, tanging puot ang nakikita ko sa kaniyang mga mata. Kaya't nang mabawi ang Albania sa pamumuno ni Menandro na kaibigan ni Florante, wala akong nagawa kundi tumakas. Tumakas ako kasama si Laura, hindi bilang reyna, kundi bilang bihag. Sa gitna ng gubat, tinangka kong angkinin siya. Sapagkat sa isip ko, kung hindi ko makukuha ang kaniyang puso sa pag-ibig, kukunin ko ito sa lakas. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating ang wakas na hinanda ng langit. Si Flerida, isang babaeng di ko man kilala, ang siyang tumapos ng aking kasamaan. Isang pana, isang tunog ng hangin, at ako'y bumagsak sa lupa. Habang lumalabo ang aking paningin, nakita ko ang mga bituin na tila tumatawa sa akin. Dito ko natanaw ang kabuuan ng aking kasalanan. Sa aking labis na pagnanais na higitan si Florante, ako mismo ang nagtulak sa aking kapahamakan. Ang trono'y napalitan ng abo. Ang pag-ibig ni Laura ay nanatiling panaginip at ang pangalan kong Adolfo ay isinumpa ng Albania. Ako si Adolfo, ang nilamon ng inggit, ang tumalikod sa kabutihan, ang nagsindi ng apoy na sa huli sa sarili ko rin lumiyab. Kung may aral man sa aking kapalaran, ito ay, ang talino ay walang saysay kung ginamit sa kasamaan. At ang puso
kapag pinuno ng inggit ay unti-unting nagiging sariling hukay.